living income. Opo. Duman po sa mga nabanggit niyo po na mga sectors, mga age group, anong pinakadakol na in a way kaso or instances na kaipuhan nindo mag-protect? Uh, sa women and children Women and po. children, mas vulnerable talaga sinda. Yes po. Opo. Yeah. Ano pa po ma'am ang gusto ninyong invitation? Tapos ang naaraman ko po baga 1 week po ini December 4 to December 10 ba ya? Yes po. Oo. Father, ang December 10 po, ini po ang culmination activities kang CHR. Ini po ang International Human Rights Day. Opo. Ang December 10 po, kumbaga worldwide pig-celebrate ining International Human Rights Day. Iyo po niyo so pagpirma kang Universal Declaration of Human Rights na pigled po ini kang former First Lady Eleanor Roosevelt. Sa December 10, 1945, ini po so pagpirma kang UDHR. So kaya po sineselebrate na every December 10 ang International Human Rights Day. Regarding naman po sa mga activities kang CHR, ano ko po kay Ate. Sige po. Sige po, Ma'am Geneva. Sige po. Starting today, nag-iigwa po kami kick-off activity, yung radio advocacy. Kaninang aga, yaon kami sa Bombo Radio, and it's now the turn of Radio Veritas. Now tomorrow, may engagement po ako with Bicol University College of Social Sciences and Philosophy. Naghagad po sinda ning speaker to discuss the intersection of women's rights and human rights. So, igwa man pong sa Mariners, we were also invited na mag-discuss kang 18-day campaign to end vow. So, yan po sa pagkaaga. And then, sa susunod po, may igwa man kami on December 6, igwa kaming strengthening of the Centers for Human Rights Education and Partnerships. Duman po kami sa USANT because igwa kaming Memorandum of Agreement on the establishment of a Center for Human Rights Education Duman. Then, igwa po, sa December 5 po pala nalingawan, sorry. Igwa kaming, yung sa PDL, Advocacy on the Rights of Persons Deprived of Liberty. Duman man po ini sa Sorsogon. So, they will be giving gifts to the detainees there. And then, sa December 9, may lecture on Vauci Mangiraray, this time in partnership with the Department of Education. Department of Agriculture, sorry po. Igwa po kaming Memorandum of Agreement with the DA na kung pwede mag-advocacy kami on women's rights and children's rights. At the same time, mag-conduct community-based dialogues. Then, igwa man po kami sa December 9 ng monitoring of children in situations of armed conflict. At gigibuhon po ini sa Libon Albay. Kasi Libon is also known for killings. So, duman man po kami ma-focus. May idadagdag natin. For December 10 po, ini po susat mo yung celebration of International Human Rights Day. So, magkakaigwa po ini ang Zoom sa opisina po kasi synchronized activities sa muya sa central office. Then, mayroon din pong orientation on violence against women on 18-day campaign. Gaganapon po ini sa Robinsons Mall, Naga City. Ang sponsor po kay ni ang ADRA, Naga City. So, yan po ang mga activities mi po sa sarong simana pong ining Human Rights Week. So loaded po pala ining week na ini po sa pag-celebrate kay ining sa Indo po na week. So yes, hopefully sa mga nagdadaw sa tuya mas maging aware kay ining ginigibo kang CHR na yung yan basically it all boils down sa pag-protect, sa pag-promote kang dignity, kan freedom, kan justice, kan gabos na tao. So regardless kang gender, regardless kang age, kang nationality, kang religious affiliation, gabos-gabos. Yes. So, Yeah, tama po yan, Father, kasi saro sa characteristics kang human rights is yung non-discrimination po. yes. Opo. Equality po kang gabos. Opo. Yun po yan pinago para tawan ko man pong doon digdi sa programa
na because of siguro matawan ki apod kay ini in a way religious significance ini pong pinag-ibo nindo gabos pa no na tao is made in God's image and likeness. So gabos na lang kan Dios, so pare-parehas no. Halang kaukaman, hababa, babae, lalaki, ano pa man ang sa imong edad parehas. No? Yes po. Any other messages po, Attorney Lorraine and Miss Geneva? Para po sa mga local government chief executive sa Apo. LGUs na po. So, sa Satuya pong local chief executive, nagpupuon po kami, digdi po, especially sa province kang Albay, na kung po pwede po, nangangapudan kami na i-reactivate, i-revitalize ang saindang Barangay Human Rights Action Center, City Human Rights Action Center, hanggang po sa Provincial Human Rights Action Center. Ini pong mga Human Rights Action Center, maray po ini ong i-activate or revitalize kung igwa naman po magkaag kita ning tao sa tuyang mga barangay kasi po kung nagkakaigwang incident of human rights violation, may mag-guide po sa biktima. Halimbawa po, ma-file ning kaso ng violence against women and children, may makakatabang po ang BAUDEST officer kang barangay, paano po ini pinaprocess ang complaint. Minsan po, ang satuya pong katarungang pambarangay, yung officers ta dyan, minsan nalilingawan ninda na ang mga violence against women and children na kaso, dahil po pwedeng ilaog sa ibisay sa barangay. Kay puan, itulay na ninda agad-agad iyan duman sa satuyang BAUDES, satuyang PNP stations. So, saro po iyan sa pwedeng makaguide ang satuyang Human Rights Action Officer kasi tatabangan mi po sindang magkaigwa ning knowledge, ma-equip po sinda ning knowledge on basic human rights law. Maski po, permi man po kaming nagbababa sa mga barangay, mag-advocacy, pero mas maray po na may tao po, may point person ang kada barangay na samuya po makakaagapay na designated kang satuyang halima barangay kapitan, municipal mayor, city mayor, para po igwang katuwang ang CHR, kumbaga multiplier effects, para ipabalangibog kung ano po ang tama sa pagproseso kang satuyang mga complaints. Sensitive po ang urulay sa human rights violations pag abot sa women and children. So, ito lang pong capable na tao ang tama na ikaagpo dyan sa mga centers na iyan or BAUDES. Kaya, kaipuhan po na well-trained din po sinda sa mga human rights laws. So, ayan po, pangapudan mi na i-revitalize, i-reactivate ninda ang human rights action centers ninda. Ako po nagpapasalamat sa Radio Veritas. Tinaunan uli nito kami ng opportunity, but this time to discuss yung National Human Rights Consciousness Week. Again, we are reiterating yung appeal to the local government units kasi as of now, digdi po sa province of Albay, we have mga executive orders and then ordinances creating the Human Rights Action Center at the municipal and city level. Pero kaipuan po, ma-operationalize po ining HRT. Okay. Ayan. So salamat po Attorney Lorraine Marcaida and Miss Geneva Avila kang Commission on Human Rights Regional Office 5. Naging bisita niya to si Attorney Lorraine Marcaida as in si Miss Geneva Avila, mga taga Commission on Human Rights Regional Office 5. And na-discuss po din ining nagdadalagan na semana na ini National Human Rights Consciousness Week, no? December 4 to 10 and pinagtaunin sa indang mga activities and napag-urunan niya to sa mga importanteng detalye kan sa indang opisina, no? Na magprotuhir, mag-promote kang dignidad, kan kalayaan, asin man katarungan kan gabos na tao. And pinagsabi ko nga ni Kasubago na gabos po ini mang katiwala in line sa satuya na discussion even from the maiden program kay ining satuyang perspektibo na programa na
ining mga bagay ni iyon sa tuyang pinag-highlight, no? Inot na inot diyan ang life asin man ang buhay asin ang dignidad kang lambang tawo. Nasabi nga ni kasubagon ni Ma'am Geneva asin man ni Attorney Lorraine na ding pinipili, no? Ding pinipili sa pagprotehir, sa pagpromote kan dignidad, kan freedom, kan justice, kung gurang kaman, aki, babae, lalaki, may nadalan, wara. No? Parte ini mang katiwala kan pangapudan man kan sa tuyang simbahan na mag promote bako sa nakang sa diri kundi pati naman ang pamilya, no? Ang komunidad asin man ang konsepto kang partisipasyon. Ang persona o ang tao bako sa napanuyan mang katiwala na sagrado kundi yaon man permi dyan ang social aspect, no? Paano niya ito pinag-organize sa tuyang society, sa ekonomiya, sa politika, sa lay, as in iba pang mga policies. No? Ining mga bagay na ini directly affects human dignity, as in man ang kapasidad kang individual na magtalubo sa komunidad. No? Kaya kung hilingon niya ito, pinagtatauan kang simbahan ni Gabat, ang kasal asin ang familia, no? Bilang sentral na social institutions na kinakaipuan na suportahan asin man pakusugon kan lambang saro. No? Nagtutubod man an sa tuyang simbahan na ang gabos na tawo igwanin right, igwanin duty na mag-participate sa komunidad. No? And ano ang tuyo ka iyan? No? So that together we seek the common good and well-being of all, lalong-lalo na sa mga vulnerable, no? Sa mga nasa margins. Pero ang pangatulo na gusto niya to tauan maninduon, iyon na igwakitanin rights and responsibilities, no? An sa tuyang Catholic tradition, nagtutukdo sa tuya na ang human dignity mapuprotehiran asin naman ang sarong nagtatalubo na komunidad can be achieved only if human rights are protected and responsibilities are met. Ano po, ibubagay ito sa pangapudan ni Attorney Lorraine Marcaida, no? Sa barangay, sa munisipyo, o kaya sa syudad hanggang sa probinsya, no? Na magkigwa kaining mga desks tangani na igwang multiplier effect ang sa idang pinagigibo. So every person, kung i-relate niya to ini po mga tiwala sa simbahan, igwanin fundamental right to life and the right to those things required for human decency. And of course, pangapat, yaon so sa tuyang opsyon para sa mga kapobrihan and vulnerable. And of course, so dignidad kang trabaho, asin man so rights of workers, and solidarity. And yaon man syempre so care for God's creation. So naging makabuluhan ining sa tuyang hapon sa pagbisita kay itong mga taga CHR, Regional Office 5, and hopefully, no, mas naging aware kita kan pagtataon niya to nin pagrespeto sa lambang saro. So sa gabos po na nakaibanan niya to sa programang ini, sa mga naghiling, sa mga nagdangog, salamatunon po sa saindo. Ini po si Father Kevin Fonasher, ang sa inyong katiwala sa katotoohan. Bendisyonan ka mukang mahal na Diyos. Maray na hapon. Napasaindo ang perspektibo sa agaliwat sa parehas na oras. Digdi sa Veritas Legazpi, Radyo, asin